Kakabalik ko lang mula sa Switzerland kung saan binisita ko ang pinaka-nakakabaliw na lugar sa mundo, ang CERN. Sa ilalim ng Geneva, Switzerland, may 27 kilometrong lagusan na daang metro ang lalim, mas malamig at mas walang laman kaysa kalawakan. Dito, pinapabilis ang mga particle halos kasing bilis ng liwanag, umiikot ng 11,000 beses bawat segundo bago magbanggaan sa temperaturang 100,000 beses, mas mainit kaysa gitna ng araw. Muling ginagaya ng mga banggaang ito ang kondisyon ng pagsilang ng universo, ang malaking pagsabog. CERN lang marahil ang tanging lugar sa universo na may ganitong kabaliw na siyensya. At sa pagtatapos ng video na ito, maintindihan mo ng eksakto kung paano gumagana ang lahat ng ito. Malaking Hadron Collider, Diyos na partikulo. Mga mini version ng Big Bang. Yung po. Sobrang excited ako sa trip na to kasi ang CERN lang talaga ang eksperimento sa mundo na kinahumalingan ko mula pagkabata. Gamit nila ang mga napakalaking particle smasher bilang pinaka-advanced na mikroskopyo sa mundo para alamin kung ano talaga ang bumubuo sa iyo at sa akin. Para maintindihan paano nila ginagawa ang nakakabaliw na siyensyang yan, kailangan nating bumaba sa mga tunnel. Para makapasok sa tunnel, dumaan kami sa ilang security check na parang James Bond ang dating. Kailangan ko munang magpa-retina scan para sa clearance. Sumakay kami ng elevator pababa ng mahigit 100 metro sa ilalim ng lupa, tirahan ng LAC. At sa wax, oras na para makita ito. Diyos ko. Napakalaki nito. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Napakaganda at parang baliw tingnan sa video na, pero sinasabi ko sa iyo, walang makakapantay sa aktual na makita ko ito gamit ang sarili kong mga mata. Mas mabigat pa ito sa Eiffel Tower at malalim itong nakabaon sa lupa para mapagsalpok ang mga particle. Pero ang tanong ko, paano nga ba nila tunay na pinagsasalpok ang mga maliliit na proton na ito sa isa't isa? Kaya ang lapad ng mga proton beam ay halos kasing lapad ng isang hibla ng buhok ng tao. Yikong pa isa-isang paputukan ang mga proton sa isa't isa, aabutin ng milyon-milyong taon bago makuha ang mahalagang resulta. Kaysa halip, nagpapaputok ang CERN ng mga pakete na may higit sa 100 bilyong proton sa isa't isa. 2 sinag ang ginagawa nila, bawat isa may halos 3,000 pakete at pinapatakbo sa magkasalungat na direksyon. Pagkatapos, pinagsasalubong nila ang sinag sa tiyak na ponto para magbanggaan. Sa bawat interaction ng 2 pakete na may 100 bilyong proton, 50 lang talaga ang nagbabanggaan. Ang natitira ay basta lang dumadaan sa isa't isa. Oo, nagkikita sila bawat 25 nanosegundo. Ibig sabihin, may higit 40 milyong pagtawid ng packet kada segundo. Naging posible ito dahil bumibiyahe ang mga particle halos kasing bilis ng liwanag. Isang nakakabiglang epekto ng relativity ni Einstein ay na mula sa pananaw ng proton, ang singsing ng LAC ay hindi talaga 27 kilometro ang haba. Dahil sa sobrang bilis ng mga proton malapit sa liwanag, nararanasan nila ang length contraction. Dahil dito, ang buong bilog na lagusan ay nagmumukhang 3.6 na metro lang ang haba mula sa pananaw ng proton. Ngayon, naglalakad tayo sa ilalim ng Large Hadron Collider sa ANIM, makikita natin ang Large Hadron Collider. Kung nandito ka nung naka-on ang Large Hadron Collider tulad dito sa kuweba, hindi ito mangyayari. Hindi naman talaga. Hindi mo kakayanin. Hindi nagsimula ang CERN sa Large Hadron Collider, yung napakalaking 2 kilometro ang habang loop na yon. Nagsimula sila sa maliit at kinailangan nilang magtrabaho ng paunti-unti sa paglipas ng panahon. Itinayo ang synchrocyclotron noong 1957 at nakamit ang 600 mega-electron volts na collision energies. Sumunod dumating ang proton synchrotron. Nakamit nito ang 50 beses na mas mataas na enerhiya at mahalaga ito sa pag-unlad ng larangan, ngunit kulang pa rin ang enerhiya para makadiskubre ng bagong kamangha-mangha. Dumating ang unang collider na nagbanggaan ng mga particle ng harapan. Dinoble nila muli ang mga enerhiya, ngunit wala pa ring malaking tagumpay. Kaya pinalaki pa nila nilikha ang super proton synchrotron na umabot sa halos 8 beses na mas mataas na enerhiya kaysa sa huling collider at sa wakas, nagkaroon ng tagumpay. Natuklasan nila ang W at Z bosons, pangunahing partikulo na nagpapatunay sa mahina na puwersang nuklear, kaya nanalo ng Nobel Prize ang mga sayentipiko noong 1984, pero may nawawala pang bahagi ng palaisipan. Ang Higgs boson ay nagpapaliwanag paano nagkakaroon ng masa ang mga partikulo sa Higgs field. Para mahanap ito, itinayo ng CERN ang LAC.
na kayang umabot ng 14 na tera electron volts, 30 beses na mas malakas kaysa sa SPS. Ang sobrang siksik na enerhiya sa maliit na espasyo ay nagdudulot ng temperaturang mas mainit kaysa kahit saan sa universo ngayon. Mas mainit pa kaysa sa puso ng bituin o pagsabog ng supernova. Isang beses lang sa buong kasaysayan ng universo naganap ang ganitong kalakas na enerhiya at iyon ay noong mismong Big Bang. At gumana ito. Noong 2012, kinumpirma nila ang pagkakatuklas ng Higgs boson, ang pinakamahalagang tagumpay ng CERN. May isang bagay na hindi ko pa maintindihan. Kapag nagsalpukan ang mga proton, paano nila natutuklasan ang mga bagong particle gaya ng Higgs boson? Isipin mong dalawang proton na mabilis na naglalapit, halos kasing bilis ng liwanag. Kung titingnan mo sa loob ng proton gamit ang mikroskopyo, makikita mong may mga quark na pinagbubuklod ng gluon. Tagima ito ay mga elementary yung partikulo, at sa pagkakaalam natin, yun na ang pinakamaliit na sukat. Kapag nagbanggaan ang dalawang proton, nadudurog sila at ang mga elementaryong partikulo ay nagkakalat sa iba't ibang direksyon. Kung ipapahinto lang natin ang oras pagkatapos ng banggaan, tingnan natin kung ano ang makikita natin. Makikita natin ang iba't ibang klase ng mga partikulo na nabuo sa banggaan. Mga pion, kaon, meson, at mga photon ng liwanag. Ito ang mga pangunahing sangkap ng materya. Pero ano yon, paminsan-minsan, sa mga banggaang ito, maaari kang makalikha ng sobrang bihira at mabibigat na partikulo. Ito ang tinatawag na God particle, ang Higgs boson. Sa totoo, nakapos ang oras dito at ang maliit na ito ay agad maglalaho at magiging iba't ibang partikulo ng mas mabilis kaysa kaya makita ng mga detector sa CERN. Sobre isang iglap, ang Higgs ay nangkiting maraming maliliit na partikulo. At pagkatapos, nasa mga pisiko na ang tungkulin na pagmasdan ang mga batang partikulo na ito at ibalik ang oras upang matukoy ang panandaliang pag-iral ng Higgs boson. Iyan mismo ang proseso na ginagawa ng CERN gamit ang Large Hadron Collider. Biro ko sasalpukan belo ang boiler proton at gamit ang malalaking detector, tinitingnan kung ano ang lalabas. At ganito nila muling nililikha ang eksaktong mga kondisyon ng Big Bang at kung bakit ito nakakabaliw. Ang unang universo ay napakainit at siksik, tinatawag na gluon plasma o sabaw. Sabaw. Ang masarap na sabaw na ito ay gawa sa quark at gluon na bumubuo sa proton at neutron sa iyo, sa akin, at sa lahat sa universo. Sa banggaan ng mga particle, umiingit ang mga fundamental na particle kaya natutunaw ang ugnayan nila na nagiging quark-gluon plasma. Ang sabaw na ito ay minsan lang umiral sa dalawang lugar sa buong universo. 1 milyong bahagi ng isang segundo matapos ang Big Bang at sa Geneva sa CERN. Sige, sa tingin ko nagsisimula ko na itong maintindihan. Kailangan mo ng mas malaking collider para mabangga ang mga particles sa mas mataas na enerhiya kaya makakagawa ka ng mas bihira at kakaibang high energy particle. Naisip ko, ano kaya mangyayari kung palakihin pa nila ito? Makakakita kaya sila ng mas bihirang particle kaysa Higgs boson? Karaniwan, meron tayong mga kadena ng mga accelerator na ginagamit at palaki ng palaki ang kanilang circumference. Ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa ay dahil kapag may charged particle ka at pinaikot mo ito sa isang bilog na linya, nagkakaroon ka ng tinatawag na synchrotron radiation kaya nawawala ang enerhiya at ito ay nakadepende sa radius at sa bilis ng iyong pagpapaikot. Kaya kailangan mong palakihin pa ang radius para mas kaunti ang mawawala mong enerhiya. May mga plano na gumawa ng bagong collider, ang Future Circular Collider na kayang umabot ng enerhiya hanggang 100 tera-electron volts, halos 10 beses na mas mataas kaysa sa Large Hadron Collider ngayon. Sino ang nakakaalam kung anong kakaibang pisika ang maaari nating matuklasan sa mga enerhiyang yon? Kung sa gawin nila ang bagong napakalaking accelerator na ito, maaari silang makahanap ng mga bagong particle na lampas pa sa standard model. Ang CERNA na modelo ng pisika ng particle ang pinakamagandang recipe book natin kung ano ang kalawakan. Maraming tao ang familiar sa periodic table na naglalarawan ng mga elemento sa universo, habang ang standard model naman ay tumutukoy sa mga subatomic or elementary particle na meron tayo. At kung ano ang naipapaliwanag nito, napakagaling nitong naipapaliwanag pero hindi nito naipapaliwanag ang lahat. Kaya hindi nito maipaliwanag kung saan napunta ang antimatter. Ito ay isang malaking problema na sinusubukan nilang lutasin sa CERN. Lahat ng particle sa universo ay may katumbas na antiparticle. Magkapareho sila sa lahat ng aspeto, maliban lang sa magkaibang karga.
Kapag pinagsama mo sila, tuluyan silang naglalaho magpakailanman. Pero ayon sa standard model ng Big Bang, dapat ay halos magkapantay ang dami ng antimatter at matter na nabuo na kapag nagsama ay mag-a-annihilate at mawawala na walang matitira. Pero kung titingnan natin ang paligid ng universo, lahat ng nakikita natin ay gawa sa ordinaryong matter. Walang mga planetang o taong gawa sa antimatter. Pero bakit nga kaya? At sa totoo lang, hindi pa rin talaga natin alam ang sagot at iyan ang sinusubukang lutasin ng CERN. At lalo pang gaganda ang mga bagay sa CERN dahil ngayon ay nagtatrabaho sila sa isang upgrade para sa ELAC na talaga namang magbabago ng lahat. Sa ngayon nakalikom pa lang tayo ng mga 10% ng datos na idinisenyo ng programang LSC para ibigay sa atin. Ang kaya natin gawin ay high luminosity upgrades, ibig sabihin mas maraming protons ang nagsasalpukan. Kung gusto mong aralin ang ilang epekto sa particle physics, kailangan mo ng maraming statistics. Ito ang inilalagay namin ngayon sa accelerator, hindi pa ito nagagawa. Sa kaso namin, ibig sabihin nito ay mas maraming banggaan. Isa sa paraan para dumami ang banggaan sa accelerator ay maglagay ng mas maraming particle. Pero may limitasyon kung hanggang saan ito pwede. O pwede mo silang pisilin ng kaunti pa. Kaya kung may dalawa kang sinag ng mga particle, kung mas nakatutok sila, mas magiging epektibo ang banggaan nila kung gusto mong sabihin sa ganong paraan. Mas maraming banggaan, mas malaki ang tsansang makadiskubre ng bagong particle. Kaya sa paglalagay ng mga bagong magnet sa LAC, mas pipisilin at siksikin pa nila ang mga packet ng mga proton, ibig sabihin mas maraming banggaan at mas magagandang datos. Bago ako umalis sa CERN, alam kong dapat kong tanungin ang ilang siyentipiko tungkol sa mga conspiracy theory online na nagsasabing gumagawa ang CERN ng black hole sa Earth o nagbubukas ng portal sa ibang dimension. Ang ginagawa namin ay maaring hindi maintindihan ng lahat. Naglalaan kami ng oras para kausapin at ipaliwanag sa mga tao ang ginagawa namin at sineseryoso namin ang kanilang mga takot tulad ng pag-aalala sa portal or black hole na hindi naman mangyayari. Sa tingin ko, napaka-interesante at nakakakilig ng agham, kaya sana mas maging masigasig din ang mga tao tungkol dito. At sa totoo lang, sang-ayon ako. Ang totoong agham ay mas nakakabaliw at hindi ka panipaniwala kaysa sa mga conspiracy theory. Ibig kong sabihin, isipin mo, literal nilang nililikha muli ang eksaktong mga kondisyon ng Big Bang dito sa mundo sa isang maliit na bayan sa Switzerland para mahanap natin ang pinakamaiilap na particle sa ating universo. Ang clip na ito ay kuha matapos kong makita ang LAC sa unang beses at tingin ko ay nabigyan ko ito ng perpektong buod. Sobrang namangha ako na ang mga tao dito sa CERN ay nagawang gumawa ng ganoong bagay at pinag-aaralan nila ang mga bagay na kahit ang mga pisiko, alam mo, 50 taon or 100 taon na ang nakalipas, hindi man lang nila naisip na posible. Kaya oo, talagang nakakabigla ito. Kung ipinakita natin ang YouTube video na ito kina Einstein at Bohr at sa lahat ng iba pang magagaling na pisiko mula 100 taon lang ang nakalipas, sigurado akong mabibigla sila sa dami ng progreso na nagawa na natin at sigurado rin akong magsusubscribe din sila gaya ng gagawin mo ngayon.